The Misa de Gallo is brought to you by Baguio Oil of Cheng Banyek and Company Incorporated, Pranic Healing Foundation of the Philippines, Felicidad TC Foundation, Broadway Travel, Mary Grace Foods Incorporated, and Philippine Charity Sweepstakes Office. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Narito po tayo upang ipagdiwang ang banal na Eukaristiya, ang ika-6 na araw ng simbang gabi na may temang pinagpala sapagkat nagmahal. Malugod na inihahatid ng Mission Communications Foundation Incorporated ng Society of the Divine Word at ng TV5 Network Incorporated, ang banal na misang ito sa parokya ng Santo Cristo at San Andres Quintagon, Lolomboy, Bukawe, Bulacan. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Vicente Robles, Kura Paroko ng parokya ng Santo Cristo at San Andres Quintagon. Ang mga awit sa ating misa ay ang grupo ng Sicilian Voices at bilang isang pamilyang nagtitipon sa Panginoon. Magsitayo po ang lahat para sa panimula ng ating banal na misa.
Halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo ay sumainawang lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga Sa din ating po. simbang gabi, taos puso natin ialay para sa patuloy na pagbubuklod ng bawat pamilyang Pilipino. At upang tayo maging karapat-dapat, taos puso nating pagsisihan ang mga nagawang mga kasalanan. Sabay-sabay, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa ating kawan tayo ng mapangyarihan Diyos. Patawari sa ating mga nagawang mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayong lahat. Panginoon, kaawa mo kami. Panginoon, kaawa mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawa mo kami. Panginoon, kaawa mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang kahilingan na iyong sambayanan upang kagalakan ang pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay at walang wakas. Kapag siya ay nagbalik na may kadakilaang lantad, sapagkat siya ay namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, tulad ng isang dalagang nagagalak sa pagdalaw ng kanyang kasintahan, nararapat ding magalak ang bayan ng Diyos sapagkat kapiling nila ang Panginoon. Ang unang pagbasa ay pahayag ni Victor Angelo David. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin ang naririnig. Mga gulod, tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kung kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na, aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tignat namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak, hitik na. Tayo na nga, aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan. At nang akin ding marinig ang tinig mong hinintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmong tugunan ay hahatid ni Leslie Guadalupe. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ang alap, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalan natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Emmanuel na hari namin, halina't kami sa gipin, at utos mo'y tuparin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabularan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang dinadala mong anak. Sino ako upang dalawin na ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko sa iyong bati, nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanali kang matutupad ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupuan lang. Magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. At batiin po natin yung ating mga katabi. Maagang pagbati, sabihin niyo, Merry Christmas. At batiin natin yung mga sumusubaybay sa ating TV Mass at sabihin niyo sa kanila, kumusta na kayo? Katulad ng pagkumusta natin, ganun ang ginawa ng ating malaina. Imagine niyo, si Maria ay nagpunta nang mabalitaan niya nung sabihan siya ng anghel na siya ay nagdadalang tao at ang katunayan ay ang kanyang pinsang Elizabeth ay nagdadalang tao. Matapos niyang mabalitaan na nagdadalang tao kanyang pinsan si Elizabeth na may edad na kasi si Elizabeth ay baog. Kaya ito'y isang kagalakan. Kaya nais siyang makibahagi sa kagalakan ni Elizabeth. At sa kagalakan iyan, nais din niyang bahaginan ng kanyang pagtuwang. Kaya nga, dinalaw ni Elizabeth o ni Maria si Elizabeth. Alam niyo yung kanilang tinitirahan sa Nazaret, saka po yung kabuluran ng na kung saan nakatira si Elizabeth ay malayo. At kung titingnan po natin, hindi ganun kadaling dalawin. At nang dumalaw si Maria, ayon sa atin, nang bumati, naggagalaw sa tuwa. Yung tiyan ni Maria, alam natin, nandun ang Panginoon. Si Maria ang sisidlan. Si Maria ang bagong kabanantipan. Kaya nga si Maria, nung si Maria ay nasa tiyam pa, nung si Maria ipaglihi, ay nilinis na sapagkat siya ang lalagyan. At eto na, daladala na niya ang tagapagligtas at ang patotoo sa atin na ito na nga ang sabi sa atin. Si Juan, na nasa tiyam pa ni Elizabeth, ay naggagalaw na. Ibig sabihin, merong hindi maipaliwanag na damdamin ang nadama kagad. At ipinahayag na rin dito na bahalang araw itong batang ito na naggagalaw ay hahayo upang ipaghanda ang daraanan ng Panginoon. Yung pong pagdalaw ni Maria sa atin ay isang paanyaya rin. Tayo po ay nasa taon ngayon na mga kabataan. Ang ating bansa ay naghahanda para sa ika-500 taon ng pagiging bansang Kristiyano.
na ipagdiriwang po natin sa darating na 2021. At sa bawat taon ngayon, ay mayroong tema ang ating Catholic Bishop Conference. At ang binigyan ng diin po ngayon ay ang mga kabataan natin. At siguro magandang katulad ni Maria na dumalaw sa kanyang Elizabeth, sikapin din nating abutin. At ito yung paanyaya sa atin, na abutin ang mga kabataan natin. Sapagkat sa panahong ito, noong isang araw, nakikinig ako sa radyo, yung ayon sa isang pagsasurvey, 70%, ewan ko lang kung ganun katotoo yung survey na yon, ang mga kabataan daw sa panahon natin ngayon ay unti-unting nawawalan ng pag-asa. O yung mga kabataan ay walang mga pangarap sa buhay. At kapag wala tayong pangarap, saan tayo pupunta? At ano ba ang pangarap natin? Ang makapiling ang Diyos. Ang kanyang kagalakan, ang kanyang tagumpay, ang kanyang pagpapala ay maranasan natin. Kaya nga, katulad ni Maria, na dumalaw sa kanyang Pisan Elizabeth, ang taong ito ay dapat abutin natin ang mga kabataan. Gayon din yung mga kabataang may kapansanan. Gayon din yung mga batang nag-uumpisa pa lang sapagkat sa pamagitan ng ating pagpunta sa kanila, sila ang susunod na magpapahayag ng mabuting balita. Pag binabasa ko po itong pagdalaw ni Elizabeth, nung ako po'y bagong pari, natatandaan ko, meron akong karanasan dito sa Ebanghelyong ito. Sa araw rin na ito, nangyari ito. Pagkatapos ng misa ko, matapos kong basahin yung pagdalaw ni Maria kay Elizabeth, pagkatapos po ng misa, ng simbang gabi, ay may lumapit sa akin. At ang sabi po ay ganito, Father, pwede po ba kayong makasama para dalawin ang isang may sakit? Ang sabi po sa akin, meron naman po sasakyan. Saka po malapit lang. May sasakyan naman pala. Malapit lang. Paglabas ko po, Dulong Barrio yun. Meron nga sasakyan. Kaya lang yung sasakyan ko, traktora. Ako, sabi ko, mukhang hindi lang dito yan. Traktora niya. At talaga pong parang bulubundukin ng Judea. Up and down kami sa Pilapil. At ang kala ko, malapit lang. At sa kalagitnaan ng bukid, ay may isang barong-barong na bahay. Parang ang nararanasan ko, ako si Maria, dumadating kay Elizabeth. At pagdating ko po doon, bumulaga sa akin ang isang dalagita na nakaupo doon sa higaan, may mesa, ang flooring ng bahay ay pinatigas na putik, pinagtapal-tapal yung bahay, kasama yung lola, at yun ang papapahina ng langis. Siya po yung nakangiti. At ako'y nagulat na sa gitna nito merong isang dalagita na may sakit pero masaya. Sabi ko, ano ba sakit niya? Kasi po, Father, kagagraduate lang niya sa high school. Nag-outing po sila magkakaklase. Pag uwi po, nilagnat. Polio pala. Kaya yung bata nalumpo. May pangarap siya. Ngayon, parang nawala na. Matapos pahilalagis, matapos buwan ng komunyon, tinanong ko siya, ano ginagawa mo dito? Wala mong television, Di pa uso ang probinsyano.
Wala pang telenovela noon. Walang radyo. At ang sabi niya sa akin, binabasa ko po yung Bible. At nung tingnan ko yung Bible niya, yung lumang Bible na yung mga Inglesya, December 25, yan ang birthday ni Jesus. Siya magbe-birthday, di ako. At tinanong niya ako sa prayer ko nung oras na yun, sino ba magbe-birthday? Kayo po. Kung ako magbe-birthday, anong regalo ang gusto mo ibigay sa akin? And then, ang inspiration sa akin ay bumalik para dalan yung bata doon sa bukid ng Biblia na maintindihan niya. 21, 22, 23, 24. Nakabili ko ng bagong Biblia. Pero sa pagpunta ko ngayon, iba na. Wala nang traktora. Maglalakad na lang ako. Pinagpapawisan ako. At nung dumating ako, nagulat yung lola at yung bata. At ang sabi ko, Merry Christmas. Pagkatapos po noon, balik na ako sa trabaho at nakalimutan ko na yung nangyari. Nung matapos na po yung simbahan ng Mercy sa Marilao, maraming kinakasal. At isang kasal ay merong mga abay at isa dito ang nagbasa. Nakasaklay siya. Tumayo sa lectern, binasa niya. Postura siya. At nung matapos ang misa, lumapit sa akin, Father, ako po yung pinuntahan niyo doon sa gitnang bukid. At naalala ko na. Sabi ko, ano na nangyari sa iyo? Tapos na po ako, Father. May pamilya na po ako. Nakapagtapos na po ako. Accountant na po ako. Pasado po ako. Wow. Pasanan ko na lumpo. Naging instrumento. Nagkaroon po ako ng scholarship sa tahanang walang hagdan. At dahil po dito, nakapag-aral ako at nakapagtapos at ngayon may pamilya na. Amen. Palapakan natin biyan ng Diyos. Kaya po, sa ating pagdinilay ngayon sa pagdalaw ni Maria kay Elizabeth, ngayong Kapaskuhan, inaanyayahan tayo na dalawin din yung mga tao na maaring nawawala ng pag-asa. Partikular ang mga kabataan. Pabayaan yung tapusin ko sa isang maiksing panalangin. Ilagay po natin ang ating sarili sa mga kasama namin ngayon sa pamagitan ng TV Mass. Nais ko po ipagdasal kayo. Panginoong Hesus, salamat po sa pagdiriwang sa araw na ito. Inilalapit ko po sa iyo ngayon ang lahat ng mga kasama namin sa TV Mass na ito. Lalong-lalo na po yung mga may sakit, yung mga nalulumbay, yung mga nawawala ng pag-asa. Katulad ni Maria, dumarating ka, Panginoon. Sa sinapupunan ni Maria, naroon ka. Nawa, sa bisang ito, maranasan namin ang kagalakan. Kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Salamat po. Purihin natin ang Diyos, sabay-sabay nating dasalin. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Siya nawa. Tatayo po tayo. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na mapasa atin din ang kagalakan sa piling
ng Panginoon at maibahagi rin ang kagalakang ito sa ating kapwa. Ating tutugon. at mga pang-aabuso sa ating lipunan at sa kalikasan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Itong lahat ng ito hiniling namin kay Jesus, makapangyarihan, magpasawalang hanggan. Amen. Awit sa pag-alay. Magsipo ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, na pinakamagandang loob mo'y binigay upang aming mahayain. Siya nawa ay gumanap sa iyong ginagawa upang kami lubusin. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan ang Panginoon Diyos. Marapat na siya'y Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihang Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahat ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalang lubos na makakarap sa iyong kadakilaan. Kaya kay San Angel kisiawit ng papuri sa iyo, nang walang kupay sa kalangitan, kami bubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, hinawakan ng tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati ito, niyabot yun sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin inyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan. Nanampalataya. Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa Ama, ginagawa namin ang pag-alaala sa pagmatay at muling pagbuhay na iyon, anak, kainalay namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod ng pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, si Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan pagdapating kaming lahat ang makakasalaw sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Malabireng Maria ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak na esposo, kaysa ng apostol, kaysa ni San Andres Kim Taygon, at ang lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo. May pagdiwang nawa na ipagpupuri sa karakal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mawit tayong lahat. Amen. Amen. Puno ng kagalakan sa pagdating ni Jesus, pinag-aantay natin ang kanyang pagdating. Awitin natin ang panalangin itinuro sa atin ng kapatid na si Jesucristo. Tayo pong lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaariyan mo, sundin loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ipahintulot sa tukso at idiyak mo. Nang masama, nilig namin na kami diya sa lahat ng masama, samantalang aming pinalabikan ang dakilang araw papayag na aming Panginoong Jesucristo. Sa
Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan niyo sa aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya, huwag aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Galing ng mga maawa ka sa amin. Naririto ang kordero ng Diyos. Narito siya na tumatawag sa atin. Narito siyang dumarating. Magdulot ito ng kagalakan sa ating lahat. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. maranasan nawa natin ang awa at abag ng Diyos sa pamagitan ng pagtanggap ng banal na komunyon. Amen. Sa mga nanonood at hindi makakatanggap ng banal na komunyon, taus-puso po niyong tanggapin sa katahimikan ang ating Panginoon. At sama-sama natin isuko muli ang ating buhay para makapaglingkod sa Kanya. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang sa iyong sambayanan ang siya nawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiriwang, upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan, makamtan masagana ang ganap na kagalingan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasaulang hanggan. Amen. Panalangin para sa pamilya. Ang pamilya ang siyang banal na tahanan ng buhay.
na ipinagkaloob ng Panginoon. Ito ang magbibigay lakas sa atin sa gitna ng mga pagsubok upang iadya tayo sa lahat ng mga di kanais-nais na bagay. Yumuko po tayong lahat bilang pakikiisa sa panalangin para sa pamilya na pangungunahan ni Mr. and Mrs. Nilo Sanchez and family. Makapangyarihang Diyos Ama, pagpalain nawa ang aming pamilya at tahanan, lahat ng aming mahal sa buhay at mga kaibigan. Patuloy kaming maging isa sa pamamagitan ng iyong mawaing pag-ibig at pagmamahal. Bigyan kami ng kababaang loob at lubos sa pangunawa at sapat na karunungan sa lahat ng aming ginagawa. Ama, ingatan niyo po ang aming pamilya at protektahan mula sa anumang pinsala at kapahamakan. Nawa sa pamamagitan ng batang si Jesus, si Jose at ng Maria, palaging may paalala sa amin ang kalagayan ng pamilya sa ating magulo at watak-watak na lipunan, na maging isang pamilya na kasama ang Diyos. Ama, bilang isang pamilyang nananalangin, turuan niyo po kami, inyong mga anak, na patuloy na maging maligaya at magkaroon ng malinis at pusilak na puso at kapayapaan sa bawat isa. Salamat sa iyo, Ama, para sa masayang okasyon na ito, para sa mga biyaya at pagpapala, lalo na't aming pinagdiriwang ang kapanganakan ng iyong anak na si Jesus. Nawa, maging mapayapa ang mundo at magbigay ng pag-ibig sa isa't isa ngayong Kapaskuhan at sa darating mga panahon, gaya ng pag-ibig na inalay ninyo sa lahat ng tao. Amen. Ang makapangyarihang Diyos Ama, ang bugtong na anak, ang naparito noon ay hinintay natin bumalik ngayon. Ang siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag na kanyang pagdating. Siya rin nawang pumuspos sa inyo, pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, pakilusin sa pag-ibig na puspos na sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos, ay pumuspos nawa niya sa gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang, may pupuri sa pong may Salamat sa Diyos. God is good All the time. all the time. God is good. The Misa de Gallo was brought to you by Baguio Oil of Cheng Banyek and Company Incorporated, Pranic Healing Foundation of the Philippines, Felicidad TC Foundation, Broadway Travel, Mary Grace Foods Incorporated, and Philippine Charity Sweepstakes Office.